Abot cash loan, bagong mauutangan na naman dito sa Play Store at in fairness sa mukhang maganda. May 4.8 na ratings currently at nagpapaloan na 1,000 up to 50,000 pesos. Ang loan terms, 91 up to 360 days. Kare-release lang nitong July 8, 2026. And chinek ko naman sila sa Securities and Exchange Commission kung naka-registered ang kanilang company name, and yes, registered naman. Pero chinek ko sa CIC, wala sila doon. At dito sa may 4.8 na ratings nila, isa lang yung nakalagay. 5-star and great. So yun na yun. Kaya dapat nating malaman kung ano pa yung nasa loob. Simulan na natin. So hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. And short disclaimer, yung video na to ay hindi panghihikayat. This video is for educational purposes and for awareness para bago kayo mag-try, alam nyo muna kung ano yung pinapasukan yung utangan. Going back na nga dito sa may homepage nila, bawal ang screenshot and nagpapalaw ng up to 50,000 pesos. May daily rate na 0.05%. Pero syempre, to receive is to believe, kailangan ma-receive muna natin bago tayo maniwala. Yan ang motto natin ngayon. And dito naman, sa may ID, pwede ang UMID Passport, Driving License, SSS, PRC, Postal ID, National ID, GSIS, PhilHealth. Pero nung tinry ko namang ilagay yung unemployed, self-employed student, hindi na kailangan mag-provide about sa may pinagtatrabahuhan. Pero dun sa may ibang loan app kasi, pagka pinili natin yung walang trabaho, kailangan pa rin ilagay yung details about dun sa may pinagkakakitaan. Pero dito wala na. Kaya after dito sa may ID, yung iba pang sasagutan ay educational background, marital, number of children, ilang credit card meron tayo, residential address. So yun lang. At 3 contact references. Next ay selfie. And after that, wala na. Yun lang yung mga sinagutan dito. So, na-offeran nga ako ng 1,000 up to 2,000 pesos. At bakit ko nasabing maganda? Dahil dito nga may service fee na 30 pesos lang. So, yun lang yung makakaltas pagka in-loan ko, ipinush ko itong 2,000 pesos. Kaya ang mare-receive ko ay, sabi nila, 1,970. At dito, hati-hati sa 6. Yan, 6 na pagbabayad sa loob ng 91 days. Okay, so tugma doon sa may nakalagay sa about nila, about details ng application nila. Pero hindi pa din tayo sure dito. Mukhang maganda dahil eto nga yung list ng pagbabayad every 15 days. Unang pagbabayad, 355. Pangalawa, 352. Pangatlo, 349. Pang-apat, 347. Pang-lima, 344. Pang-anim, 302. So, hindi kasi pwede yung screenshot sa kanilang application and i-respect natin yon. Pero yun nga, yung nakalagay dito na listahan ng due dates and amount na babayaran. So, pwede palang babaan up to 1,000 pesos. So, kung 1,000 pala, mas mababa ang service fee, 15 pesos lang. At yung pagbabayad, ganun din, 91 days at 6 terms. O, diba? Sana totoo dahil maganda to, diba? Ayan, maganda. Sana totoo. Dahil hindi lang siya basta isang bugsuan lang. So, dito sa 1,000, yung mga pagbabayad ay ito. 177 sa una, pangalawa, 176, 174, 173, 172, saka 151. So, yan yung mga babayaran sa 6 na bayaran ha, sa loob na 91 days. Ito pala, yung loan agreement. Daily interest rate, 0.05%. Late payment fee, nandito din, which is 2% of the principal per day siya. It will not exceed 5% of the principal amount. So, eto na nga yung lumabas, no? Thank you for submitting your loan application. So, we have received it successfully and our team will begin processing it shortly. Kaya naman pala shortly. After ko nga i-okay to, yes, eto na yung lumabas. Talagang dito nabuhayan ako ng loob dahil mukhang maganda. Yun nga lang, wala pang 1 segundo. Grabe naman to. Rejected ako. Bakit naman? Lahat naman okay, sinubmit ko lahat. Pero apply again after 14 days. O diba, yung sa una talagang may enganya kang mag-try. Dahil mukhang maganda, madali lang yung application, kaunti yung sasagutan, pero in the end pala is rejected. Hindi man lang pinaabot ng mga 2 minutes, 3 minutes, so wala. Wala pang 1 segundo, ayun, rejected na agad. At walang nakalagay din dito, walang reason kung bakit tayo rejected. So, magta-try ulit ako after 14 days. Pero in fairness, mukhang maganda, pero wag tayong magpalin lang agad dun sa may mukhang maganda na yon. So, comment down below kung ano yung na-experience nyo dito, kung na-try nyo na, bago ko gawa ng review.
Dahil nag-research nga din ako, nag-search ako online, wala ako nakitang rants about dito. Mukhang bago, mukhang bagong palit lang ng pangalan. Hindi natin sure, pero please comment down below kung na-try nyo na din to para mabasa ng mga makakapag-try pa, at para maging aware ang lahat. So ito, gagawa ko kayo ng update, gagawa ko kayo ng part 2 after 14 days nga lang. So maganda, ayan, nakita na natin kung ano yung pasikot-sikot dito sa loob ng application nila. SEC registered, pero hindi sila CIC compliant. Kung tatanungin nyo ako kung maire-recommend ko ba sa inyo dahil hindi ako na-approve, hindi natin napatunayan na yun talaga yung makukuha natin, siguro 30% out of 100. Ayo, ano yung masasabi niyo sa loan application na to? Comment down below. Naniniwala ba kayo na yun yung matatanggap talaga natin? At naniniwala ba kayo na 91 days to pay talaga? Ayan, i-comment niyo na yan. And bago tayo mag-end, share ko muna sa inyo yung ginagamit ko nga na lipstick lagi pagka mag-vlog ako. So, ito yung O2O at yung shade na to is M18. So, yan nga yung gamit ko ngayon. Diba? So, try nyo na din yung O2O dahil napakaganda nito sa lips. Gamit na gamit ko to. Tingnan nyo naman. O, ayan. Diba? Super gamit na gamit ko na. Tingnan nyo naman. Ito. And tatlo na yata yung ganito ko. M18, M17, at M15. That's it for today's video. Kung may gusto pa kayong loan application na ipapa-review at ipapasilip yung loob, comment down below para ma-try ko muna para sa inyo. At hindi na nga kayo mag-aksaya ng oras sa paglalagay ng personal information nyo, tapos sa dulo, hindi naman pala tayo maaaprobahan. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Oops, nakalimutan ko. Always be a responsible borrower kahit na anong loan application man yan. Utangin ko magkano lang yung kayang bayaran. At syempre, huwag kayong mangutang kung wala kayong inaasahang pambayad dun sa due date na ipapakita sa inyo para less stress at iwas sakit ng ulo. So, yun lang. Bye!